Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, pansin nyo ba ang paglala ng traffic ngayon? Siguro iba't ibang paraan ang ginagawa ninyo para hindi maipit sa traffic at ma-late sa appointment, gaya ng hindi pagbiyahe kapag rush hour, pagsakay sa tren o motorsiklo imbis na pagsakay sa taxi, o kaya ay pagdaan ng mga alternatibong ruta. Kaso, gaya ng ibang beses na ring nangyayari, kapanalig, may mga gumagamit din ng mga daanan laan lamang para sa mga bus. Abay, may nahuli nga na naman itong nakaraang linggo dahil sa illegal na pagdaan sa EDSA bus lane sa pagtangkang umiwas sa traffic. Sa isang video na nag-viral sa social media, nakita ang isang puting sasakyan na nagmamadaling umatras para takasan ng isang traffic enforcer na muntik na daw masagasaan. Habang tumatakas ang sasakyan, nakita rin daw ang pasahero nitong sumesenyas ng bastos sa enforcer o kaya dirty finger. Ang pinakagugulat na detalye sa insidenteng ito ay ang pagkakaroon ng sasakyan ng protocol plate number 7. Ito ay isang espesyal na plakang maaari lang gamitin ng mga senador sa mga sasakyang nakarehistro o kaya naka-assign sa kanila. Ilang araw matapos ang insidente, humarap sa press briefing ang driver ng puting sasakyan na nakarehistro sa Orient Pacific Corporation, isang pribadong kumpanya. Isinaad ng driver na hindi niya kilala ang pasahero na bumibisita lang daw sa pinapasukang kumpanya. Dumaan daw sila sa bus lane, hindi dahil may nag-ayos sa kanya, kundi dahil masakit ang kanyang tiyan. Hindi rin daw niya alam kung sino ang naglagay ng protocol plate sa sasakyang pinamaneho niya. Tumanggi din ang direktor at abogado ng Orient Pacific Corporation na pangalanan ang may-ari ng kumpanya. Pero lumabas sa mga dokumentong nakuha ng media mula sa Securities and Exchange Commission na nakalista bilang mga opisyal ng kumpanyang ito ang mga kamag-anak ni Senador Sherwin Gatchalian. Konektado man sa senador o hindi ang insidenteng ito sa EDSA bus lane, isang paalala ito hindi mas mataas kaysa sa batas ang sinuman. Kahit ang mayayaman at mga makapangyarihan. Ika nga no one is above the law. Ang pagkasakit ng tiyan ng driver ay hindi sapat na dahilan para muntik ng sagasaan ng enforcer nang mahuli siya sa paggamit ng bus lane. Hindi na tama ang inasal ng pasahero sa enforcer habang sila ay tumatakas. Baluktot ang pag-iisip ng pwedeng dumaan sa bus lane ang mga sasakyang may protocol plate. At kung totoo ang nakalap na impormasyon ng media tungkol sa may-ari ng sasakyan, maling-mali ang paggamit ng isang pribadong individual ng protocol plate ng isang senador dahil lamang magkapamilya sila. Di po ba, kapanalig? Mukhang abuse of power yan. Bagamat nakumpiska na ang lisensya at nabigyan ng violation ticket ang driver sa halagang 9,000, tiyakin din dapat ng pamahalaan na mananagot ang mga nagpahintulot sa pribadong kumpanya na gamitin ang protocol plate ng isang senador. Ang pagbibigay ng special treatment sa isang tao dahil sa kanyang mataas na katungkulan o estado sa buhay ay isang pagkakasala, gaya nga ng sabi sa Santiago 2:9. Kaya kapanalig, sa ilalim ng batas, wala dapat nakalalamang sa iba. Nakasulat sa katisismo ng simbahan na lahat tayo ay napapailalim sa batas at ang ating pagkakaroon ng kalayaan ay hindi dapat dahilan sa ating paggamit ng mali o pag-aabuso. Tinatawag tayong lahat na sumunod sa batas at matutong magpakumbaba at akuin ang ating mga pagkakamali. Sa katisismo nga evil is the abuse of freedom. Ang kasamaan ay ang pag-aabuso ng kalayaan. Naway gamitin natin ang kapangyarihan sa paglilingkod at hindi sa ating entitlement. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.